China warns of hotter heat waves and unpredictable rainfall. Yung mga hindi inaasahang malalakas na pag-ulan bukod sa heat wave na nagdudulot ng matinding tagtuyot. Ay di ba dinidilubyo sila ngayon? Mahigit na pong 2 linggo kung hindi ako nagkakamali. Tuloy-tuloy yun. Hindi karaniwan yun. Mga kaistorya, tingnan ninyo, saan ka nakakita? Sa isang bansa, sabay na nangyayari ang matitinding malalakas na pag-ulan at pagbaha, at sa kabilang banda naman ay nangyayari naman ang matinding tagtuyot. Anong dahilan yan, mga kaistorya? Global warming. Pag-init ng temperatura ng mundo na kung saan malaki ang kasalanan ni China. Bumabalik lang sa kanila yung ginawa nila. Oo, mga kaistorya. Ang dahilan yan, pangunahing dahilan ng mga heat waves na yan, mga malalakas na bagyo na yan, malalakas na pag-ulan na yan, ang pangunahing dahilan po niyan, mga kaistorya, na nagdudulot po sa pag-init ng temperatura ng mundo o global warming, ayun pong pagkonsumo ng mga oil. Oil, yung mga fuel sa sasakyan, sa mga factories, sa mga power plant. Oo, at yung carbon, na kung saan, mga kaistorya, China po ang pinakamalaking gumagamit ng coal sa buong mundo. Nagdudulot po yan, naglalabas kasi yan, mga kaistorya, ng mga carbon dioxide, carbon monoxide, na siya pong nagiging dahilan ng tinatawag na greenhouse gases, na kung saan yun pong init na dulot ng araw na pumupunta dito sa mundo, hindi po nakakalabas kasi natatrap, nahaharangan po nitong greenhouse gases po na ito. Science, mga kaistorya, pero realidad, real talk po yan, totoo yan. Kahit sa high school pa lang, pag-aaralan mo na, pagdating mo pa ng college, basta science. Science, mga kaistorya. Ito, bago natin alamin yung kasalanan na yan ni China, bago natin patunayan na talagang malaki ang role nila dyan, alamin muna natin kung ano ba yung global warming na yan, kung ano ba yung greenhouse gases na yan. Pagkatapos, punta na tayo kung paano nagkaroon ng malaking role, malaking kasalanan si China. Pakishare po at pakilike, mga kaistorya. Ito United Nations po tayo. Di tayo kumukuha ng mga referensya na kung saan-saan lang, mga kaistorya. Causes and effects of climate change. Ito na fossil fuels. Yan po yung mga fuel sa sasakyan na sinabi ko kanina, sa mga factories, sa mga power plants. Ayan, fossil fuels. Coal, oil, and gas. Yung gas, kasama na po dyan yung mga methane. Kasama na po dyan yung LPG. Kahit pa sabihin na green, yung LPG, may kwan pa din po yun, may contribution yan. Kasama na dyan yung mga pagsusunog ng mga non-biodegradable materials na kagaya ng mga plastic at ng mga goma. Kasama yan, mga kaistorya, sa nagko-contribute po ng pollutants sa atmosfera ng mundo. Are by far the largest contributor to global climate change. Largest contributor daw po. Tandaan ninyo itong coal at saka itong oil, dahil nandyan po ang malaking role ni China. Accounting for over 75% of global greenhouse gas emissions and nearly 90% of all carbon dioxide emission. Nabanggit ko na kanina yung carbon dioxide. Yan ay nagiging greenhouse gas sa atmosfera na nagtatrap ng init ng araw. Kaya patuloy na umiinit ang temperatura ng mundo. Nagkakaroon ng disturbance at ng tawag dito, hindi pagkabalanse sa temperatura ng sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagiging dahilan, mga kaistorya, ng irregularidad sa daloy po ng temperatura at ng panahon. Isa na dyan sa halimbawa, yung binanggit ko kanina na resulta niyan, malalakas na bagyo, matitinding tag-init, malalakas na pag-ulan. Yan po yun, mga kaistorya. As greenhouse gas emissions blanket the earth,
Binabalutan yan ang mundo. Yung greenhouse gas na yan. They trap the sun's heat. Yung paliwanag ko sa inyo kanina. This leads to global warming and climate change, sa pagbabago ng klima at pag-init ng temperatura ng mundo. The world is now warming faster. Mas mabilis daw po uminit ang temperatura ng mundo ngayon kaysa noon, sa mga nakaraang panahon. Warmer temperature over time are changing weather. Ayan na. Kaya sasabihin ng ibang matatanda, sabi, nag-uulyanin na ika ang mundo, tag-init naman, pero ang lakas ng ulan. Di ba? Tag-ulan ngayon kung tutusin, pero ang init-init naman ika. Tapos kamukat-mukat mo, bigla pang may dadating na mga bagyo. Nung bata pa ako, natatandaan ko, yung makarinig ka lang ng signal number 3 na bagyo. Pambihira na yung mangyari. Noon, natatandaan ko yun, mga istorya eh. Pero ngayon, nagsisignal number 4, nagsisignal number 5 pa. Nagiging karaniwan ngayon. Dulot po yan ng pagbabago ng klima sa mundo dahil po sa pag-init ng temperatura ng mundo. Patterns in disrupting the usual balance of nature. This poses many risks to human beings and all other forms of life. Kasi ang nagiging, niyan, mga kaistorya, ang nadadamage niyan, tao. May mga binabawian pa nga ng buhay dahil sa mga kalamidad, di ba? Maging sa mga hayop, maging sa mga halaman. Ay, di ba yung matitinding pagbaha at tagtuyot? Kanino ano ang unang nadadamage? Pananim. Di ba, mga kaistorya? Ito pa, uunti-unti natin, hihimayin natin para maintindihan po ng mga manonood. Hindi tayo kumukuha ng kung saan-saan lang na referensya, mga kaistorya. Ayan, Cole explained. Para maintindihan po ninyo, mga kaistorya. Emissions from burning coal. Tingnan ninyo. Coal na ito, several principal emissions result from burning coal. Ito, yung mga yung mga harmful gas po ito eh. Sulfur dioxide, which contributes to acid rain and respiratory illnesses. Natandaan ko tuloy, mga kaistorya, yung nagtrabaho ako dati somewhere there in Balintawak. Nung ako yung mga pumapasok pa sa mga kumpanya, nagtrabaho ako sa isang paper mill sa Balintawak. Yung paper mill na yun, tunawan yun kasi ng mga papel eh. Ginagawa nilang brown paper. Yung brown paper kagaya ng mga kuwanang pandesal, yung bag ng pandesal, ganun. Rolyo yun, tuni-tunilada ang pinoproduce nila everyday. 24/7 nag-ooperate po yung factory, no? Ang factory na yan, may boiler. Kasi po ang pagtunaw po ng mga papel, ginagamitan po yan ng mainit na tubig, kaya may boiler. Ang nagpapainit doon sa boiler na yun, mga ka-istorya, actually ilan yung boiler yun? 2, kung di ako nagkakamali. Coal ang nagpapainit doon. Doon mismo, mga ka-istorya, sa loob ng boiler plant, pag pumasok ka ron at wala kang mask, masakit sa ilong, masakit sa dibdib. Hindi ka tatagal doon ng isang oras na na wala kang mask. Kahit na nga may mask eh. Pag pumapasok ako, hindi talaga ako tumatagal. Pakiramdam ko, hihimatayin ako, mawawalan ako ng ulirat. Ganun katindi yun, Yung dulot niyang coal na yan, pag yan ay sinusunog na. Masakit pa sa mata. Totoo yun. Ang sakit po sa mata ng singaw niyang coal na yan pag sinusunog na. Ganyan po katindi. At eto pa, yung may mga mist doon eh. Kumukulong tubig, di ba? May mga mist doon eh. Sa boiler plant na yun eh. Pag dumikit sa balat mo yung mist, ang kati sa balat. Ayun, sulfur dioxide po. Oo. Tapos pupunta sa hangin, sa atmosfera. Natural, ang kalusugan ng tao ang dinadamage po niyan. Ganyan po yung katindi, yung coal na yan. Ituloy natin. Nabanggit ko lang sa inyo, dagdag kaalaman. Nitrogen oxide which contribute to smog and respiratory illnesses. Tingnan nyo. Particulates which contribute to smog, haze, respiratory illnesses, and lung disease. Carbon dioxide, which is the primary greenhouse gas produced from burning fossil fuel, coal, oil, and natural gas. Mercury and other heavy metals which have been linked to both. Itong mercury, ginagamit yan sa pagmimina, karaniwan ng ginto eh. Fly ash and bottom ash. Itong boiler na pinasukan ko niyan sa Balintawak, sa paper mill, yung kanilang boiler, may malaking chimney yun. Yung ash kasi nun, mga kaistorya, sinasala nun eh. Matindi po itong coal na ito, mga kaistorya. Eto na. Paano natin nasabi
na ang China talaga malaki ang kasalanan sa kalikasan. Ginagantihan sila ng kalikasan ngayon, mga kaistorya. Sinisingil na sila. Kaya binubuhusan sila ng sunod-sunod po na kalamidad. Ang resulta kasi niyan, mga kaistorya, alam nyo, ito buhay ng tao nasasapanganib. Yung supply ng pagkain, nagkakaroon ng kakulangan, ng kakapusan, kasi may delay. Tapos na-damage yung mga crops, walang ma-harvest. Anong dulot nun sa tao? Gutom. Yung kabuhayan pa, yung mga pananim, anong dulot nun sa tao? Sa mga peasants, sa mga magsasaka, pagkalugi. At higit sa lahat, mga kaistorya, sa gobyerno ng China. Dagdag dagok, dagdag problema, dagdag contributor factor sa pagbagsak ng ekonomiya. Ibagsak ng ekonomiya nila, tapos ganyan pa ang nangyayari. Tapos dinadagok pa ang China, yung sa military line nila, ng malaking korupsyon umano. Kaya nga nagtatanggal ng tao itong si Xi Jinping. Eto, tingnan ninyo. Nababasa naman ninyo dyan, mga kaistorya. Coal consumption volume in China 1998 to 2023. Tingnan ninyo. Ito po ay June 28, 2024. Statistic ito, kung hindi ako nagkakamali. Ayan statistika. Legit po ito, mga kaistorya. In 2023 alone, mga kaistorya, nung nakaraang taon, China's coal consumption amounted to some 91.94 extrajoules. Ano pa kasi unit of energy ang extrajoules na yun, kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya. So dito tayo para hindi kayo malito. China was by far the world's largest coal consumer with nearly 55% of the total consumption. Grabe. Ganyan pala kalakas kumonsumo, magsunog ng coal ang China. Sa buong mundo, sa 100%, mga kaistorya, 55% ang kinukonsumo ni China na coal. Kaya nga sila natawag na pinakamalaking consumer ng coal sa buong mundo. Ang pagsusunog umano ng coal, pangunahing nagdudulot, mga kaistorya, ng greenhouse gases sa atmosfera ng mundo na nagiging dahilan ng pagbabago ng temperatura ng mundo, na siyang nagiging dahilan naman para uminit ang temperatura ng mundo. Ang resulta, malalakas na bagyo, matitindi at mahahabang tag-init, malalakas at matatagal na pag-ulan, na siya ngayong nangyayari sa China, mga kaistorya. Di ba? Diyan pa lang napatunayan na natin kasalanan talaga ng China, mga kaistorya. Built on coal, running on coal. Sabi dito, Chinese economic development was fueled by coal. Yun pala kaya pala hindi nila matalikuran ang coal. Dahil, mga kaistorya, yung ekonomiya nila ay pinatatakbo pala ng coal. And today, pati enerhiya nila, and today, it remains the keystone of the country's energy mix. Enerhiya nila, pangunahin, karaniwan, kuryente. It remains, although it has the second largest coal reserves in the world, China is not rich in any energy resources. Coal was the go-to fuel for a country with a large population, harsh climates, and an economy that underwent rapid industrialization, although the country has diversified its power sector, so on and so forth. See? Yan. Sabi ko sa inyo, kasalanan po ng China. Kaya ngayon, sinisingil po sila. Eto pa, kung hindi ako nagkakamali, CO2, carbon dioxide po yan, emissions from coal used in China 1960 to 2022. Statistika ulit yan, mga kaistorya. Tingnan po ninyo. Coal used in China released 8.25 billion metric tons of carbon dioxide emission in 2020. Tingnan ninyo kung gaano karami po ang na-contribute na pollutants ni China sa atmosfera natin. Ayan 8.25 billion metric tons lang naman ng carbon dioxide. Nung 2022 lang yan habang tumatagal, pataas po ng pataas, mga kaistorya. Ang ginagamit nilang coal. Oo, pataas ng pataas. Kung titingnan mo dito, asan ba? Kung hindi ako nagkakamali, mas mataas nung 2023. Ayan yung binigay na datos dito, 2022, pero
8.25 billion metric tons na ng carbon dioxide, mga kaistorya. This accounted for more than 70% of the total emissions in China that year. Ganyan po kalaki ang kasalanan ng China sa pagbabago ng temperatura ng mundo, sa pag-init ng temperatura ng mundo, na sa huli ang dulot malalakas na pag-ulan, malalakas na bagyo, matitinding tag-init na nagdudulot ng matitinding tagtuyot. Ang problema, kasama tayo doon. Niwala man lang sa katiting ng kinukonsumo ng China, yung kinukonsumo ng Pilipinas na coal. Pero kasama tayo. Damay ang buong mundo sa kasalanan ng China. Ganyan po yan, mga kaistorya. Ganyan yan. Tingnan nyo ang kawalang hiyaan itong China ito. Walang magagawa ang gobyerno nila. Paano nila susuplayan ng enerhiya ang ganun kalawak na bansa, ang ganun karaming populasyon? No choice sila No choice sila. Ngayon, naghahanap yan si China ng panibagong mapagkukunan ng enerhiya kasi natural alam nila, delikado yung paggamit ng coal. Kaya siguro nandyan sa West Philippine Sea. Kasi nga po, nandyan yung pinakamalaking deposito po ng natural oil and gas sa Reed Bank. Kaya pala, naiintindihan na natin ngayon, mga kaistorya. Gaano karami ang nai-contribute ni China? Meron pa ditong datos Ipapakita ko sa inyo, mga kaistorya. Meron pa ditong datos, isa pang referensya The Carbon Brief Profile China. Basahin muna natin, mga kaistorya Ito, China, formerly known as the People's Republic of China, is the world's second largest economy and the second most populous country. Second na lang pala sila Ano kaya ang nangunguna na yun? Ngayon, palagay ko India. The country is home to half of the world's coal power plants. Ganun ba? Sa buong mundo, kalahati ng mga power plants na pinatatakbo ng coal ay nasa China. And has the world's largest capacity of renewables and hydroelectricity, as well as the second largest for nuclear. It is also the world's fifth largest oil producer and the second largest for oil consumption. Hindi lang pala sila yung pinakamalaking nagkukonsumo ng coal sa buong mundo, kundi sila rin pala yung pangalawa sa buong mundo na pinakamalaking kumukonsumo ng fuel, oil. Pag sinabi mong oil, yan po yung fuel sa sasakyan, sa mga factory, sa mga makina, diesel, gasoline. Ganun yun, as well as the single largest contributor to global growth and demand for gas. Pati sa gas pangalawa din pala sila sa buong mundo, mga kaistorya. Ngayon, hanapin nga natin, mga kaistorya, yung nasa 27% po yan 27, ayan Paris Pledge. China is the world's largest annual greenhouse gas emitter. Ayan yung kulay pula na yan. In 2020, it emitted 12.3 billion tons of carbon dioxide equivalent, amounting to, 2020 lang yan 27% of global greenhouse gas emission. Isang bansa lang yan, China lang yan. Sa buong mundo, 27% yung na-contribute nila na greenhouse gas emission. Grabe, Ganyan pala katindi itong ginagawa ng China, kaya ngayon, tingnan ninyo kung ano ang nangyayari po sa kanila. Ito po palang disaster na ito, yung mga kalamidad po pala na yan na nangyayari, although tatawagin mong natural, di ba? Kasi kalikasan yan Kaya lang, pag sinunsun mo pala o binaybay mo yung ugat, man-made pala yung cause. Yun pala yun. At ang laki ng kasalanan doon. Di China. Alam na ninyo ngayon, mga kaistorya, walang hiya talaga itong China Wala naman silang pakialam. Ang importante sa kanila, nasusustain nila yung pangangailangan sa enerhiya ng bansa nila. Kaya sige lang. Ang problema ito, mas malaki. Dumadami, lumalaki ng lumalaki yung populasyon nila.
Yung pangangailangan nila. May susunod pa yan. Sa mabilis na sa malaking populasyon nila ngayon, mga ka-istorya, dumadami ngayon, dinadagukan na din sila ng low birth rate na sa pagtatapos umano ng century na ito by 2100, mga ka-istorya, ang populasyon ng China, yung 60% ng populasyon ng China, mawawipe out. Ginawa natin ng content. Alam ng China yung malaking problema nila sa demography po nila. Bakit? Sa mga nakaraan, di ba, nagpatupad sila ng one child policy, tapos in-update nila two child policy. And later on, mga ka-istorya, kasi nga, di ba, bilis dumami ng populasyon, ang laki-laki. Ay di nagpatupad ng ganung batas. May katapat na parusa yun. Kung hindi ka susunod sa gobyerno ng China, kasalanan din ng China eh. Si China talaga gumagawa ng sarili nilang problema eh. Oo. Ngayon, ayan, gobyerno nila, si Xi Jinping mismo, nananawagan na sa mga kababaihan, mga kadalagan sa kanila, mag-asawa na kayo. Mga anak kayo. Ang problema, itong mga modern na Chinese, na mga babae, kasi modernong panahon na, di ba? Mas mahalaga sa kanila yung karir. Kaya ayaw mag-asawa, ayaw manganak. Di anong mangyayari? Matutupad. Mga ka-istorya, yung sinasabi ng mga autoridad sa China, demography, yung populasyon nila, yung birth rate and death rate, yan po yung demography. Mangyayari yan, mga ka-istorya, sabi, by 2100, 60% ng populasyon nila wipe out. Magiging, nasa 1.4 billion ang populasyon nila ngayon. Billion magiging 500 plus million na lang. China, ganyan ang mangyayari sa kanila. At sa mga susunod na panahon, India na po ang pinakamalaki ang populasyon sa buong mundo. Tapos angas-angas ni China. Inaaway niya si India, mga Southeast Asian countries, si Amerika. Saan siya pupulutin? Di ba, mga ka-istorya? Ipapahina pala sila. Papahina sila, hindi pa palakas. Pag sinabi mong yung demography bumabagsak, 60% ng populasyon, apektado ang kanilang workforce. Apektado ang kanilang armed force. Papahina sila, mga ka-istorya. Tinatakil ba? Dinidiscuss ba yun ng mga pro-China? Hindi. Dito lang siguro ninyo naririnig sa inyong lingkod, mga ka-istorya. Di ba? Pakishare at pakilike. Yan ang tungkol sa China.